Pero ang Kasi- latest ngayon, Oo. napanood mo ba yung video ni Nakita DJs? ko. Ay, oo, grabe. Oh, grabe yun. Gayahin natin ito. Para siyang, sino yun dun sa Lord of the Rings na gumagapang? Si Golo. Si Golo, para siyang Gollum na gumagano. Nung isang video naman, gumaganito siya. Pangalawa, Gollum style. Gollum style. Hi, DJs! Yung nanood kami ng Gollum nung anak ko, yung anak kong bata ngayon, na ngayon malaki na, iyak! Nako! Lahat ng buong theater sabi, Yes, dito na naman kami. Kaya tuloy-tuloy ang aming dance step na bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Siyempre, na-miss ko yon, di ba? Ay, nako, dito sa ngayon, itong ating pagkikita, buhay na naman ang bangag-bangag, Correct. Abangan ninyo. ngiwi-ngiwi, and butod-butod. Butod-butod. Alright. Vlog ka ba? Nag-vlog ako kanina, sabi ko, ay mukhang nauulit muli ang kasaysayan. Kasi kung paano tinago ni Marcos Sr. yung kanyang lupus, yung kidney at heart condition sa pamamagitan ng pagdadala ng hospital sa Malacanang, sa pamamagitan ng gamit ng double at pag-control sa media, ganyan din ang ginagawa. At pananakot. Yeah. Di ba? Nanakot na naman itong mga ito. Doon sa nagkakalat daw ng mga fake news doon sa kanyang karamdaman, hahabulin daw ng NBI. Di ba pareho na ginagawa yan ni Senior? Yeah. At ngayon, tingin ko, kaya lang nagpunta yan ng St. Luke's kasi hindi pa nila naayos yung Malacanang bilang hospital. Yeah. Pero I'm sure minsan ginawa nila hospital ang Malacanang, gagawin na naman nila yan. At kung kinakailangan magpa-opera, doon niya magpapa-opera sa Malacanang. Gumagawa na ngayon as we speak ng isang operation room, OR ngayon siguro dyan sa Malacanang. Gaya ng ginawa nila para sa tatay niya. Pero kasi kahit anong gawin nilang optics, cover-up, spokes, pagtatago sa pagkukubli sa taong bayan, lalabas at lalabas. Kasi nga, pag inadya talaga yan ng tadhana na pumirma ang mga bolate, wala na silang magagawa. Saka siyempre, ang panalangin natin, Lord, please deliver us from evil. Amen! Talaga pong sukdulan na po ang kahayupan at kabastusan po ng mga DDS na ito. Akalain nyo mga kababayan, pagkatapos po ng sablay na pulburon video na ipinakalat nila, tapos yung sumunod na peke na medical result ni PBBM na ginamit pa nila ang pangalan ng St. Luke's, at pagkatapos pa po ng maraming intriga na ipinalabas nila, mga kasinungalingan at fake news na ikinalat nila sa social media, ito naman po yung pinakahuling ginagawa nila. Nagpalabas po ang taong ito. Itong Dean Chase daw ang pangalan nito, isang DDS na nakabase po sa Amerika. Naglabas po ng isang di umano'y video po ni PBBM at ni FL na may temang malaswa, dark at saka may ginagawang masama, kasama po ang isang lalaki na hindi po kilala o hindi pinakita ang muka. So yun naman po yung latest nila na propaganda ngayon. Yan po yung pinagpepiyastahan na animo yung mga gutom na mga DDS, gutom na gutom sa chismis at intriga. At nagpapasalamat tayo dahil tinanggal po ng Meta or ng Facebook yung video, tinake down dahil kung nakita nyo po ay masasabi nyo, grabe naman talaga ang kahayupan ng mga DDS na ito. Talagang dumating na po sila sa punto na kababuyan, kabastusan ang pinapakalat na para lamang po makapanira. Ang problema, paano po tayo maniniwala sa mga ito? Sa mga DDS na yan, ganyan din po yung ginawa nila kay former Senator Laila de Lima. Kung matatandaan nyo, gumawa po sila o nagpakalat sila ng video ng isang foreigner at saka isang matabang babae na hindi naman po si former Senator de Lima, pero pinalabas po nila sa publiko na si former Senator de Lima iyon. At bago nga po pumanaw si Sandra Cam, inamin po niya na peke yung video na yun. At sila po yung nasa likod ng pagpapakalat ng bidyong iyon. Kaya nga po todo sorry si Sandra Cam kay former Senator de Lima. Yun po yung pagkakaalam ko Humagulhol pa nga po sa iyak si Sandra Cam. Mabuti na lang bago siya pumanaw ay nakahingi siya ng sorry or pasensya kay former Senator de Lima. Tapos ngayon, itong mga DDS na ito naman po yung paandar ngayon. Pambihira, hindi pa sila nauumay, hindi pa sila napapagod sa pagpapakalat ng kung ano-anong intriga, chismis, kasinungalingan at fake news at mga edited na video. Pulburon video, sablay, palpak, wala silang napala, umuwi silang luhaan. Tapos gumagawa ng mga intriga patungkol sa health ni PBBM na sinugod daw sa St. Luke's, kung ano-anong chismis at kasinungalingan, gumamit pa ng peking medical result na ginamit pa ang pangalan ng St. Luke's. Kaya nga dapat itong St. Luke's magsampa ng kaso.
sa mga DDS na iyan. Tapos ngayon, itong latest, itong Dean Chase na ito, nagpakalat ng malaswa at dark na video na sinasabi niya, pinapalabas nila na may ginagawa doon si FLC PBBM at yung isang sinasabing escort na hindi naman pinakita ang muka. So mga kababayan, ang lalakas ng loob ng mga ito na gumawa ng mga ganyan kasi wala sila dito sa Pilipinas. Yan si Maharlika. Hindi po ba parang ang pathetic na po nila, sobrang kawawa na sila at sobrang desperado. Pero hindi naman sila nagtatagumpay. Wala na silang inatupag kundi ganyan. Gawa ng kasinungalingan at mga peking video ang kalaban nila sa politika. Manang-mana po talaga sila eh. Doon sa pinagmanahan nila sa puon nila na ina-idolize nila na puro kasinungalingan, makapanira lamang ng kanilang hindi kasang-ayon sa politika. At sila bilang mga supporter, no, yung mga DDS na yan, ganun na po ang gawain nila. Rally dito, rally doon, paninira dito, paninira doon, chismis, intriga, kasinungalingan, fake news. Nakakaumay na po mga kababayan, nakakapagod na. Kaya wala pong maniwala sa kanila eh. Kaya hindi sila tatagumpay. Even yung mainstream media, hindi po sila pinatulan. Dahil nakatatak na po sa isip nating mga Pilipino na kapag DDS, ang brand ng mga yan, ang paraan ng mga yan, fake news, kasinungalingan. Ang duming maglaro. Madumi, tuso, mga kababayan. Pambihira. Ayan, hindi na naman kayo magtatagumpay. Dededmahin lang din yan ng taong bayan kasi nga, nasanay na kami sa inyo na puro kayo kasinungalingan. Ganyan na ganyan ang ginawa nyo. Kay Mayor Leni Robredo noon, nung Vice President pa siya. Puro kasinungalingan ang binato nyo. Pero wala kayo napatunayan, hindi nyo maipakulong. Ganon din kay former Senator De Lima at saka kay Trillanes. Ganyan ang ginawa niya, puro kasinungalingan, intriga. Para bang, alam nyo, napapaniwalaan kayo ng mga kapwa nyo DDS, wala kayong pakialam kahit kasinungalingan ang isinusubo nyo sa kanila, ang pinapakain nyo sa kanila. Kahit alam nyo kasinungalingan, gagawin nyo dahil alam nyo papatulan, bebenta. Ang lala po talaga mga kababayan. Eto, pakinggan nyo po itong babaeng to. May pagkabastos din po. Ayan. May isang bulating hindi pa pumipirma. At pakitawag na yan. Ganyan talaga. Mahirap talaga magpanggap na mukhang okay ka kahit hindi na. Hanggang saan kayo dadalhin ng pagpapanggap? Good luck po ha, good luck. So, sa mga loyalista nga dyan. Ayan, pagdasal nyo yan. Mukhang mahina ang panalangin nyo kay Lord eh. Mas malakas si Cara David. Ayun, narinig nyo mga kababayan, sumama na po ng sumama ang ugali nila, bumastos na sila na bumastos at naging walang hiya na po talaga. Wala na po silang pakialam kung sino yung sinasabihan nila. Talagang to the point na parang nagwi-wish na sila na may mangyaring hindi maganda sa Pangulo para lamang mailuklok nila yung kanilang mga idol. Ganun na po sila mga kababayan, ang lala na po. Grabe, power hungry mga kababayan, gutom na gutom sa kapangyarihan, gutom na gutom sa pwesto. Gusto nila sila lamang ang masusunod at sila lamang ang mamamayagpag at sila ang mamumuno. Wala namang na palang maganda ang Pilipinas nung panahon nila. Tingnan nyo na lamang yung kanilang ina-idolize, si Sara Duterte, nasaan po ngayon? Nasa ibang bansa. Laging nagtatravel sa ibang bansa. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko ni Mayor Leni Robredo, no? Ito si Mayor Leni Robredo, after matalo, nag-put up ng angat buhay, tumulong sa gobyerno. Ngayon, mayor na siya, may tumutulong pa sa kanya para makatulong sa kanilang mga constituents. May nag-donate ng area or lupain para lamang maisakatuparan ng DPWH ang kanilang proyektong bypass road. Nag-donate dahil nagtitiwala sila sa pamumuno ni Mayor Leni Robredo. Nagpatayo ang angat buhay ng mga greenhouses sa Iloilo. Ayan mga kababayan, mga bagay na tumutulong po sa ating national government, sa ating mga kababayan. Kung ganyan sanang inaatupag ng kampo ng mga DDS, malamang sa malamang mapapabilis po ang pag-unlad ng Pilipinas kung para-pareho tayong ganyan na nagtutulungan. Kaso wala, ang ginagawa nila, nagpapakalat ng mga video, intriga, bla bla bla, pulburon video, fake medical result, intriga sa kalusugan ni PBBM, tapos eto naman, malaswang video. Kayo na ho ang humusga mga kababayan. Talaga namang ganyan na ho sila kadumi. At kapag namayagpag yung mga yan at nanalo sa 2028, malamang sa malamang baka dumoble, tumuriple pa ang gagawin nila
para tayo po ay, alam niyo, para sa akin, nilalason nila ang isip, ang utak ng mga Pilipino. Binababoy po nila ang Pilipinas. Yun na po ang treatment nila sa bansa natin. Kita niyo na lamang po yung stand nila sa West Philippine Sea. Sa Marcoleta, daig pa ang isang tagapagtanggol or bayani ng China na pinaparot ang mga pro-China narrative sa Senado. Kinakalaban si Senator Kiko Pangilinan na nagtatanggol sa West Philippine Sea, sa atin sa Pilipinas. Si Marcoleta na talaga namang hindi kinikilala ang West Philippine Sea at yung mga depensa niya ay talagang halatang halata mo na maka-China, mga kababayan. Kung pinapanood niyo po yung debate nila ni Senator Kiko Pangilinan. Dito niyo po siguro nakikita ngayon ang kaibahan ng DDS Senator at ng mga kakamping Senator. Tignan niyo mabuti kung sino makabayan. Kaya ngayon, kinu-question ko, bakit mo hindi diniklara ang mga donors mo, Marcoleta? Sino ba yung mga yan? Mapapaisip ka, baka kaya todo tanggol ito sa Chinese Embassy at sa China. Kaya hindi po natin maiwasang isipin na baka doon galing ang mga donations ni Marcoleta sa kampanya niya. Hindi po natin maiwasang isipin yun eh. Hindi naman natin sinasabing gano'n na nga. Pero ano pong iisipin natin? Todo tanggol siya sa China. Todo depensa sa kagustuhan ng China na kanilang interest dyan sa West Philippine Sea. Si Marcoleta po ang tagapagtanggol sa mismong Senado ng Pilipinas. Kaya hindi po natin maiwasang isipin saan galing ang campaign donations na natanggap mo. Bakit hindi mo dineklara? Hindi po ba mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga, nakakapagod na po, nakakaumay, at talagang nakakapanlumo ang pinagagawa ng mga DDS na ito. Hindi po nakakatulong, hindi nakaka-contribute sa kaunlaran ng Pilipinas. Mabuti pa nga yung angat buhay ni Mayor Leni Robredo, ang daming volunteers doon na tumutulong sa kapwa Pilipino natin. Eto mga DDS na to, wala, puro paninira, puro kasinungalingan at fake news dahil gustong mang-agaw ng kapangyarihan. Hindi po talaga sila makabansa. Pinagtatanggol pa ang China. Kayo na lamang po ang musga, mga kababayan. Kapag nanalo yung mga yan sa 2028, baka hindi ko po alam kung anong kahihinatnan ng Pilipinas. Pero sana maging matalino na po tayo at maging maingat sa pagpili. No? Huwag po tayo magpadala at huwag po tayo magpauto sa mga paandar na mga yan. Maging matalino at maging maingat sa pagpili ng ating pinuno, mga kababayan. Yun lamang po. Salamat sa panonood.